Ang babae sa salamin. Kabanata 1. Ang lumang bahay. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas habang si Clara ay nagmamaneho patungo sa liblib na lugar kung saan matatagpuan ang lumang bahay. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay tila nagtatawanan sa kanya. Ang kanilang mga sanga ay parang mga kamay na umaabot upang hilahin siya sa dilim. Ang mga patak ng ulan ay tumatama sa windshield ng kanyang sasakyan na nagbibigay ng isang malabo at nakakatakot na pananaw sa daan. Ang bawat pag-ihip ng hangin ay nagdadala ng isang malamig na simoy na nagpapa-goosebumps sa kanyang balat. Nang makarating siya sa harap ng bahay, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang bahay ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa inaasahan niya. Ang pintura ay nag-aalis na at ang mga bintana ay parang mga mata na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Ang mga halaman sa paligid ng bahay ay parang mga halimaw na nagkukubli sa dilim. Ang kanilang mga dahon ay naglalaro sa hangin na parang mga kamay na nagkukumpas. Ang mga halaman ay tila nagkukubli sa isang lihim. Isang lihim na hindi niya pa alam. Nang bumaba siya sa sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang katawan. Parang may isang pares ng mata na nakatitig sa kanya mula sa loob ng bahay. Nung hangin ay malamig at mahalumigmig. At ang amoy ng lumang kahoy ay nakakapanindig ng balahibo. Ang amoy ay parang isang halo ng lupa, amag, at isang hindi maipaliwanag na amoy na nagpapaalala sa kanya ng isang lumang libingan. Nang buksan niya ang gate, narinig niya ang isang tunog ng pagkaluskos sa mga dahon. Lumingon siya, ngunit walang nakita. Ang tanging tunog ay ang malakas na pagbuhos ng ulan at ang pag-ihip ng hangin sa mga puno. Ang hangin ay tila nagdadala ng isang bulong na hindi niya maintindihan, na parang nagsasabi ng isang babala. Nang makapasok siya sa loob, bumungad sa kanya ang isang maalikabok na pasilyo na may mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Ang bawat sulok ay nagkukwento ng nakaraan, ng mga alaala na tila naghihintay na muling mabuhay. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga taong hindi niya kilala, ngunit ang kanilang mga mukha ay tila naglalabas ng isang kakaibang aura, na parang may isang bagay na hindi nila sinasabi. Ang mga mata ng mga tao sa mga larawan ay tila nakatitig sa kanya, na parang sinusubaybayan ang bawat kanyang galaw. Ang gadyatang kanang ngiti ay tila nagiging mapang-uyam, at ang kanilang mga mata ay parang naglalabas ng isang kakaibang liwanag. Nung hangin ay malamig at mahalumigmig, at ang amoy ng lumang kahoy ay nakakapanindig ng balahibo. Ang bawat hakbang niya ay naglalabas ng tunog ng pag-crack ng mga sahig na gawa sa kahoy, na parang nagpapaalala sa kanya na siya ay hindi nag-iisa sa bahay na ito. Ang mga dingding ay tila naglalabas ng isang malamig na simoy, na parang may isang bagay na nagkukubli sa likod ng mga ito. Sa itaas ng hagdan, nakita niya ang isang malaking salamin na nakasabit sa dingding, na tila nag-aanyaya sa kanya na sumilip sa loob. Ang salamin ay maalikabok at ang refleksyon niya ay malabo. Nang hawakan niya ang malamig na salamin, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig. Parang may isang pares ng mata na nakatitig sa kanya mula sa kabilang panig.